Janitress ka lang. Hindi mo pwedeng iwan ang trabaho mo kahit pa may drama ka sa buhay. Sigaw ng supervisor habang pinagtatawanan si Leah ng ibang staff. Sa sulok, tahimik lamang si Leah. Pinipigilan ng luha. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya laging nawawala. Ayaw niyang madamay ang matanda. Pero dumating ang utos. Review all CCTV footages. Nang mapanood ang video, tahimik ang buong conference room. Isang babaeng payat, sakitin, at nakaupo sa wheelchair ang inaalagaan ni Leah. Ang nanal ni Yaya sa mukha niya. Bulong ni Gavin. Iyan ang yaya ko. At ang janitress na minamaliit nila, ang siya palang nagligtas sa babaeng minahal niya buong pagkabata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit at maingay ang umaga sa Monteverde Grand Hotel. Dumadagundong ang mga yabag sa marble floor habang nagmamadali naman ang mga staff. Sa gitna ng karangyaan ng lobby, isang babaeng nakaasul na uniforme at may dalang mop ang halos hindi pinapansin. Maliban na lang kapag pinag-uusapan sa likod. Si Leah, 26 years old. Tahimik na nagtatrabaho pero matagal na ang sentro ng bulong-bulungan. Hindi dahil sa kapalpakan, kundi dahil sa madalas na pagkawala niya sa oras ng duty. Sa reception area narinig niyang pabulong na usapan ng dalawang admin staff. Kani-kanina lang. Andun siya. Nasa CR na naman siya oh. Siguro may sinusyota sa basement. Lagpas 30 minutos na. Binaliwala ni Leah ang mga salita. Ngunit ramdam niya ang init ng mga matang nakatingin sa kanya. Humigpit ang hawak niya sa mop habang nagwawalis ng alikabok sa gilid ng pader. Leah! Halos pasigaw si Marites, ang supervisor ng housekeeping. Malapad ang katawan at matalim ang mga mata. Ilang beses ko bang sasabihin? Hindi ka pwedeng laging nawawala. CR ka ng CR. Janitress ka, diba? Hindi ka prinsesa rito. Napayo ko si Leah. Pasensya na po ma'am, saglit lang po talaga. Siguraduhin mong saglit lang ha? Hindi ka pinapasweldo para sa drama ng buhay mo. Tumalikod si Marites, pero may kasamang irap. Ilang staff ang nagtawanan ng palihim. Nilingon ni Leah ang orasan. 10:00. Kinuha niyang maliit na bag mula sa ilalim ng service cart at tahimik na tumungo patungong pasilyo patungo sa comfort room ng staff. Ngunit hindi sa CR ang tuloy niya. Sa dulo ng pasilyo, tumingin muna siya sa magkabilang direksyon bago pumasok sa isang pintuan na may karatalang storage, staff use only. Sa loob, naaamoy niya agad ang halong amoy ng lumang kahoy at alkohol. Doon nakahiga sa isang improvised na kama ang isang matandang babae. Maputla, payat at nakaupo sa wheelchair tuwing gising. Si Aling Benita. Lola, inom na po kayo ng gamot to. Mahina niyang sabi. Inilalapit ang baso ng tubig. Marahan niyang pinunasan ng pawis ang matanda. Tsaka inayos ang manipis na kumot. Bago siya lumabas, tiningnan niya muna kung maayos bang ventilador at kung nasa tabi ba ang first aid kit. Wala siyang ibang iniisip kundi ang kaligtasan ni Benita. Ilang minuto ang lumipas bago siya bumalik sa lobby. Doon, naabutan niya nakatayo si Marites, kasama ang isang HR officer. Leah, seryosong wika ng HR. Kailangan ka namin kausapin mamaya pagkatapos ng shift. Marami kami natatanggap na reklamo tungkol sa pagkawala mo sa oras ng trabaho. Tumango lamang siya. Kahit naninikip ang dibdib, alam niyang unti-unti nang lumalapit ang katotohanan. At kapag nalaman na ng lahat, baka tuluyan na siyang mawalan ng hanap buhay. Sa dulo ng araw, habang pinupunasan niyang sahig, naririnig niyang muli ang mga bulungan. Pero mas malinaw ngayon, may mga planong magsumbong diretso sa top management. Hindi niya alam kung makakalusot pa siya. At sa bawat tibok ng puso niya,
Lalong tumitindi ang pangambang baka madamay si Aling Benita. Tahimik na umaga sa executive floor ng Monteverde Grand Hotel. Ngunit sa loob ng boardroom, hindi mapakali si Gavin Monteverde, ang batang CEO ng hotel chain. Nasa harap niya ang ilang reklamo mula sa HR at housekeeping department tungkol sa isang empleyado. Isang janitress na tila walang pakundangan sa oras ng trabaho. Sir, paulit-ulit po ang reklamo. Halos bawat araw nawawala si Leah. Sabi ng supervisor, madalas na nakikita sa hallway na papunta sa staff CR o basement. Paliwanag ng HR manager habang iniaabot ang logbook ng time in at time out ni Leah sa bawat break. Tinitigan ni Gavin ang talaan at napansin niyang halos pare-pareho ang oras ng pagkawala. Eksaktong alas 10, alas 12, alas 2 at alas 4. Parang may schedule. Gusto ko ng malinaw na sagot. Kung natutulog lang siya o may ibang ginagawa, kailangan nating malaman. Mariing sabi ni Gavin. Nagtaas ng kamay ang heads ng security. Sir, pwede po tayo maglagay ng discreet na CCTV sa hallway papunta sa basement. Wala pong camera doon ngayon dahil staff-only area. Pero kung may maling ginagawa siya, mahuhuli natin. Tumango si Gavin. Gawin niyo agad. Ayokong pinapabayaan ng trabaho dito. Kinahapunan, kumalat sa ilang staff ang balita na may ipapa-install na bagong CCTV sa hallway. Ang iba, halos matuwa. Buti naman, makikita na natin kung anong trip ng janitress na yun. Tsaka may smuggling sa likod. O baka tinataguan lang ang trabaho. Hindi alam ni Leah ang mga detalye, pero nararamdaman niyang mas matindi ang titig ng mga kasamahan niya. Lalo siyang nag-ingat sa bawat galaw. Makalipas ang 2 araw, handa na ang bagong CCTV. Hindi alam ng karamihan. Nasa mismong executive office ni Gavin, nakaset up ang monitor. Tuwing may oras siya, pinapatingnan niya ang footage ng hallway, lalo na sa mga oras na kilala niyang nawawala si Leah. At dumating na ang alas 10 ng umaga. Sa screen, nakita si Leah na dalang maliit na bag. Tumitingin muna sa paligid bago bumaba ng hagdan patungo sa basement. Sumunod ang kuha ng kamera sa hallway. Diretso siya sa lumang pintuan ng storage room. Pagpasok niya, bahagyang bumukas ang pinto kaya may nakuha pa ring malinaw na view ang kamera mula sa anggulo nito. Sa footage, makikita si Leah na lumalapit sa isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair. Payat ang matanda, maputla at tila mahina ang paghinga. May lumang kama sa gilid, isang lumang ventilador na paikot-ikot at first aid kit sa mesa. Maingat na kinuha ni Leah ang diaper mula sa bag at marahan itong pinalitan sa matanda. Walang pagmamadali, puno ng pag-aalaga ang bawat kilos niya. Pagkatapos, binigyan niya ito ng tubig at pinainom ng gamot. Tumagal ang lahat ng halos 15 minuto bago niya inayos ang kumot at sinigurong nakaandar ang ventilador. Hindi iyon ang inaasahan ni Gavin. Akala niya yung makikita niya naglilibang lang ang empleyado o natutulog. Pero ibang-iba ang nasa harapan niya ngayon. Nakatayo sa gilid si Gavin ang HR manager at ang head ng security habang pinapanood ang video. Tahimik ang buong silid. Sir, hindi ko alam na may ganito sa storage room. Mahina tila nagugulhang sabi ng HR. Hindi po ito authorized, sir. Dagdag naman ang head of security. Bawal magpatira ng kahit na sino sa loob ng premises, lalo na't wala sa records natin yung matanda. Tahimik lamang si Gavin. Napako ang tingin niya sa mukha ni Leah sa screen. Isang mukha na puno ng pag-aalala habang tinatakpan ng kumot ng matanda. Sir, ano ang gusto niyong gawin? Immediate termination ho ba? Tanong ng HR. Ngunit hindi agad sumagot si Gavin. May kung anong humihila sa kanya para alamin muna ang dahilan. Bakit may isang matandang babae sa basement ng hotel? At bakit tila walang iba nakakaalam kundi si Leah lamang? Sa puntong yon, nagpasya siya. Hindi pa ito matatapos. Kakausapin muna siya ni Leah ng personal.
Sa labas ng boardroom, patuloy ang normal na gawain ng hotel. Pero sa loob, nagsisimula ng mabuo ang isang kwento na magbabago sa buhay nila pareho. 3:00 ng hapon, halos katatapos lang ni Leah magpuna sa mga mesa sa function hall nang lumapit ang HR officer na si Miss Rivas. Mahigpit ang hawak nito sa clipboard. Malamig ang boses. Leah, sumama ka sa akin. Pinapatawag ka sa opisina ng CEO. Napatigil si Leah. Ramdam niya agad ang bigat sa tip-tip. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Hindi pa siya kailanman nakatungtong sa executive office. At kung ngayon siya tinatawag, tsak na may masamang dahilan. Habang umaakyat sila sa executive floor, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Ang mga empleyadong dumadaan ay tumigil at bahagyang nakatingin sa kanya. May halong pagtataka at pag-uusisa. Pagsapit sa tapatang pintuan na may nakaukit na Gavin Monteverde, Chief Executive Officer, halos manghina ang tuhod niya. Kumatok si Miss Rivas. Sir, andito na po si Leah. Mula sa loob, isang malamig at matigas na boses ang sumagot. Papasukin. Pagpasok niya, bumungad ang isang maluwag na opisina na may floor-to-ceiling glass wall. Sa gitna, nakaupo si Gavin sa likod ng malaking desk. Nakayuko at may hawak na isang folder. Nakatayo sa gilid ang head of security at ang HR manager. Itinaas ni Gavin ang tingin. Diretso sa kanya, ang mga mata nito ay matulis, malamig at walang bakas ng ngiti. Upo ka, utos niya. Dahan-dahan siya umupo sa silyang nasa tapat ng mesa. Hindi niya alam kung saan dapat tumingin. Binuksan ni Gavin ang folder at tumingin muli kay Leah. Sinong pinatira mo sa basement? Nanlaki ang mga mata niya. Sir, ako po. Alam mo bang malinaw sa policy ng kumpanya na bawal magpatira ng kahit sino sa premises? Lalo na sa storage areas. May CCTV footage tayo. Nakita naming pumapasok ka sa lumang storage room at inaalagaan ng isang matandang babae. Nagpatuloy siya, mas matigas ang tono. Iyan ay malinaw na paglabag. At kung may mangyaring masama sa taong yon, pananagutan ng hotel. Namasama ang mata ni Leah. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin ng totoo pero parang natuyuan siya ng boses. Tanging ang mabilis na tibok ng puso at ang paminsang hikbilang ang lumalabas sa kanya. Wala ka bang sasabihin? Tanong ni Gavin na halatang naiinis. Napatungo siya. Pinipigilan ng luha pero hindi na napigilan ang pagpatak nito sa kanyang palad. Naramdaman niya ang init ng hiya at takot na magkahalong bumalot sa kanya. Tumayo si Gavin. Nakasandal ang dalawang kamay sa mesa. Hindi ako nagbabayad ng sahod para gawing pansariling bahay ang hotel. Kung gusto mong maging caregiver, mag-apply ka sa nursing home. Hindi dito. Bawat salita ay parang latay sa puso ni Leah. Alam niyang mali na itinago niya si Aling Benita doon, pero wala siyang ibang magawa kung wala siyang gagawin. Baka matagal nang wala ang matanda. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, malalim na huminga si Gavin at muling nagsalita. Bibigyan kita ng pagkakataong magsalita bago ako magdesisyon kung tatanggalin ko o ipapasa sa legal ang kaso mo. Tumingin si Leah. Nanginginig ang labi. Ngunit sa halip ng mga salita, luha ang dumaloy. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ibinaba ni Gavin ang tingin sa folder. Halatang nawala ng pasensya. Kung ayaw mong magsalita, kami nang maghahanap ng sagot. Tumalikod si Gavin at tumingin sa bintana. Nakapamulsa ang mga kamay. Pwede ka nang lumabas, tatawagin ko ulit kapag handa na ang desisyon. Tumayo si Leah. Mabigat ang bawat hakbang palabas ng opisina. Sa kanyang puso, ramdam niya na baka iyon na ang huling araw niya sa trabaho at hindi lang siyang mawawalan, pati ang matandang inaalagaan niya. Mabigat ang bawat hakbang ni Leah palabas ng opisina ng CEO. Sa kanyang dibdib, tila may bato. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog, at kahit na ang paghinga ay mabigat. Sa pantry, tahimik siyang naupo sa sulok. Nanginginig habang hawak ang kamay na maliit na pulang notebook. Naroon ang mga reseta,
schedule ng gamot at simpleng listahan ng kailangang bilhin para kay Aling Benita. Ilang beses siyang tumingin sa telepono. Gusto niyang tumawag sa HR, magpaliwanag. Pero anong paliwanag ba ang sasabihin niya? Na hindi siya magiging dahilan para agad siyang tanggalin. Kinabukasan, 9:00 pa lang ng umaga, bumalik si Leah sa executive office. Hindi na siya tinawag, pero siya na mismo ang kusang lumapit. Buo na ang loob niya. Pagpasok niya, naroon si Gavin na may hawak na tablet at tila abala. Ngunit nang makita siyang pumasok, agad itong nagsalita. Nagdesisyon ka ba na magsalita? Malamig ang tinig nito. Walang bahid ng galit pero puno ng distansya. Tumango si Leah. Mahina. Opo, sir. Pero pwede po ba akong humingi ng kaunting panahon para ipaliwanag ang lahat? Tumango si Gavin. Ngunit nananatiling nakatitig. Umpisahan mo. Napabuntong hininga si Leah. Inilabas niya ang isang lumang panyo mula sa bulsa. Pinahid ang luha at saka nagsimulang magsalita. Sir, hindi po ako magnanakaw. Hindi rin po ako tamad. Kung bakit po ako madalas nawawala, dahil po sa isang matandang babae, si Aling Benita. Nag-angat ng kilay si Gavin. At anong kinalaman niya sa trabaho mo? Sir, 2 buwan na po nakalipas nang una ko siyang makita. Pauwi na po ako noon. Gabi na nang madaanan ko siya sa may estero. Binubugbog po ng 3 laseng. Napapikit siya habang inaalala ang eksena. Wala pong lumalapit. Nagsisigawan lang ang mga tao. Kaya ako na po ang sumugod. Tinakot ko sila gamit ang flashlight ko. Nang tumakbo ang mga tambay, naiwan si Aling Benita. Basag ang labi. May pasa sa mata at nanginginig. Dinala ko siya sa malapit na klinik. Pero walang gustong tumanggap kasi wala siyang ID. Wala ring kaanak. Hindi rin siya makapagsalita ng maayos. Nung tinanong siya kung may kamag-anak, ang sabi lang niya, wala na akong uuwian. Napatingin si Leah kay Gavin. Baka sa mukha ang pakiusap. Sir, hindi ko po kayang iwan siya sa lansangan. Wala po akong sariling bahay. Sa isang maliit na kwarto po ako nakikitira kasama ng 5 janitors. Kaya po, pansamantala dinala ko siya sa storage room. Doon ko po siya inalagaan. Gumawa po ako ng kama. Nagdala ng lumang ventilador. Araw-araw ko po siyang pinapalitan ng diaper. Pinapainom ng gamot at gamit ko po ang sarili kong pera. Wala po akong hinihingi sa kumpanya. Tahimik si Gavin. Ang dati matalim na tingin ngayon ay waring nagbabago. Inilingon nito ang tingin sa bintana. Tila nag-iisip ng malalim. Wala ka bang kaanak na pwedeng sumalo sa kanya? Ano namang karapatan mong alagaan siya? Tanong nito. Mas malamig, ngunit hindi nagalit. Umiling si Leah. Wala po akong kadugo. Pero hindi po lahat ng pagmamahal ay kailangan ng dugo, sir. Minsan po yung awa mo lang sa isang nilalang, iyon ay nagiging dahilan para piliin mong maging pamilya. Tinatanggap ko po kung kailangan po akong parusahan. Pero kung pwede po, huwag niyo lang pong paaalisin si Aling Benita. Huwag niyo po siyang paaalisin sa storage room hanggat wala pa kaming ibang matutuluyan. O kung hindi man po, kahit po 1 linggo lang, ako na pong hahanap ng paraan. Nakatungo si Leah. Hindi na siya umiiyak. Pero baka sa tinig niya ang lubos na takot. Hindi para sa sarili kundi para sa matandang kanyang pinoprotektahan. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita si Gavin. May medical record ba siya? Meron po, sir. Inilagay ko po lahat sa folder na to. Inabot ni Leah ang brown envelope mula sa bag. May maintenance meds po siya sa hika at high blood. Hindi ko na rin po pinaalam sa iba. Baka mapahiya pa siya. Kinuha ni Gavin ang folder at binuklat ito. Tahimik niyang sinuri ang mga papel. May reseta, medical abstract, ilang larawan ni Benita habang nagpapagaling. Tumayo si Gavin at iniayos ang kanyang suit. Bibigyan kita ng palugit. Hindi pa ito tapos, Leah. Pero simula ngayon,
Ako nang bahalang magdesisyon kung anong mangyayari sa kanya. Napasinghap si Leah. Hindi man malinaw ang kahihinatnan, alam niyang may kaunting liwanag ng sumilip. Tumango siya. May bahid ng pag-asa. Maraming salamat po, sir. Kinabukasan, maaga ang gising ni Gavin. Buong gabi niyang iniisip ang sinabi ni Leah. Ngunit kahit anong pilit niyang magpakatigas, hindi mawala sa isip niya ang imahe ng matanda sa CCTV. Payat, mahina, at tila walang ibang kasama kundi ang janitress na iyon. Pinatawag niya si Leah bandang 10:00 ng umaga. Dalhin mo sa klinik ang matanda. Gusto ko siyang makita. Nagulat si Leah. Ngayon na po, sir? Ngayon na. Mariin ang tono nito. Magkasunod silang bumaba sa makitid na hagdan patungo sa basement. Nang buksan ni Leah ang lumang pinto ng storage room, agad sumalubong ang amoy ng lumang kahoy at mabangong eucalyptus na galing sa bomb na ginagamit ni Benita. Nakita ni Gavin ang matanda, nakahiga sa kama at bahagyang nakapikit. May manipis na kumot na nakatakip hanggang dibdib at sa gilid ng kama ay may maliit na mesa na puno ng gamot, tubig at tinapay. Lola, may bisita po tayo. Mahinang sabi ni Leah habang marahang hinahaplos ang balikat ng matanda. Dahan-dahang iminulat ni Aling Benita ang kaniyang mga mata. Mapuro lang tingin sa una, pero unti-unting luminaw. Tumingin siya kay Gavin at sa sandaling yon, parang may kumalabog sa dibdib ng CEO. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may pamilyar sa mga matang iyon. Parang matagal niya nang nakita. Sa isang panahon na mas bata pa siya, mas mahina, mas sugatan sa damdamin. Habang nakatitig siya, napansin niya ang isang bagay. Isang maliit ngunit malinaw na nunal sa kaliwang pisngi ng matanda. Parang pelikula na biglang bumalik sa alaala ni Gavin ang isang eksena mula sa kanyang kabataan. Isang babae, nakasuot ng simpleng bestida, nakaupo sa veranda ng lumang bahay nila. Sa tuwing uuwi siyang umiiyak mula sa eskwela, lalapitan siya nito. Hahaplusin ang kanyang ulo at kakantahan ng paborito niyang lullaby. Baby Gav, huwag kang iiyak, andito si Yaya. At oo, may nunal sa kaliwang pisngi ang babaeng yon. Eksaktong pareho sa nakikita niya ngayon. Parang hindi siya makapaniwala. Lumapit siya at halos hindi na inienda ang alikabok sa sahig. Benita? Napatingin si Leah sa kanya. Nagtataka. Sir, kilala niyo po si Lola? Hindi sumagot si Gavin. Nakatingin lang siya kay Benita. Para bang hinihintay nitong magsalita ang matanda at kumpirmahin ang lahat. Sir, siya po si Aling Benita. Iyon lang po ang alam kong pangalan niya. Wala na po kasi siyang maalala tungkol sa pamilya niya. Bukod sa ilang pangalan na nabanggit kapag nananaginip. Humigpit ang panga ni Gavin. Parang may namumuong galit at lungkot sa loob niya. Kung siya nga ang iniisip niya, bakit siya narito? Sa ganitong kalagayan? At paano siya nauwi sa kamay ng isang janitress, imbes na sa piling ng pamilya? Gusto niyang tanungin agad si Benita, pero nakita niya ang panghihina nito. Maputla ang labi, mabagal ang paghinga. Hindi iyon ang tamang oras para pilitin siyang magsalita. Kaya tumayo siya. Binalingan si Leah. Dalhin siya sa klinik. Gusto ko makita ang medical status niya ngayon din. Opo, sir. Mabilis na sagot naman ni Leah na halatang kinakabahan. Habang tinutulungan ni Leah si Benita na maupo sa wheelchair, hindi maalis ni Gavin ang tingin sa matanda. Ang bawat galaw, bawat pilik mata, bawat bahagyang ngiti, lahat iyon ay parang bumabalik sa kanya mula sa nakaraan. Hindi siya sigurado, pero may kutob siyang magsisimula ng magbago ang lahat mula sa araw na ito. Habang nakaupo sa clinic waiting area, pinagmamasdan ni Gavin ang matandang si Benita na kasalukuyang sinusuri ng nurse. Tahimik ito nakaupo sa wheelchair. Nakapikit at bahagyang nakahilig sa gilid na parang pagod na pagod.
Sa bawat iglap ng kanyang pagtitig, lalo lamang lumalalim ang kutob niyang siya nga ang taong minsang naging sandigan niya sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Parang dahan-dahang humahaplos ang hangin sa kanyang pisngi at sa isang iglap, bumalik siya sa panahong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Sa lumang bahay nila noon, puno ng lungkot ang paligid. Nasa sala siya, nakaupo sa carpet. Yakap ang isang lumang teddy bear. Kasalukuyang ginugunita ng lahat ang pagkamatay ng kanyang ina. Mabigat ang hangin, puno ng bulungan ng mga kamag-anak at mahahabang buntong hininga. Ngunit sa gitna ng kalungkutan, may isang babae ang lumapit. Nakasuot ito ng simpleng bestida, may buhok na may halong uban, at sa kaliwang pisngi ay may nunal, malinaw at pamilyar. Lumuhod ito sa kanyang harapan at marahang hinaplos ang kanyang buhok. "Baby Gav, andito lang si Yaya. Huwag kang iiyak." Mahinang tinig na puno ng lambing. Siya ang nagturo sa kanya na magbasa gamit ang mga lumang aklat na iniwan ng kanyang ina. Sa bawat gabing may takot siyang maramdaman, kapag kumukulog o kaya'y kapag nagagalit ang kanyang ama, siya ang dumidikit sa tabi niya. Hahawakan ng kamay niya, kakantahan ng lullaby. "Tulog na, bunso. Ang gabi ay tahimik. At sa iyong pagtulog, ako'y magbabantay." Ang boses na iyon ay parang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Sa tuwing naririnig niya iyon, nawawala ang kanyang takot. Ngunit isang umaga, nagising siya na wala na si Yaya Benita. Walang nagpaalam sa kanya. Tinanong niya ang ama. Ngunit ang sagot lang ay, nagdesisyon siyang umalis. Ilang araw ang lumipas bago niya narinig ang bulungan ng mga kasambahay. Napinalayas daw ito ng kanyang stepmother na si Vivian. May ikinakalat na chismis na may ninakaw daw si Benita mula sa kwarto ni Vivian. Bata pa siya, ngunit malinaw sa kanyang isipan na imposibleng magnakaw si Benita. Alam niya kung gaano ito katapat, kung gaano itong kamaalaga, at kung gaano itong nagmamahal sa kanya. Ngunit wala siyang magawa. Bata lamang siya at walang kapangyarihan laban sa mga desisyon ng matatanda. Matapos mawala si Benita, parang nag-iba ang kulay ng mundo ni Gavin. Ang mga gabi mas tahimik pero puno ng lamig at pangungulila. Walang yumayakap sa kanya kapag siya'y umiiyak. Walang nagtuturo sa kanya ng mga dasal bago matulog. Walang nag-abot ng mainit na gatas tuwing madaling araw kapag siya'y nagising mula sa masamang panaginip. Ang mga taon ay lumipas at unti-unti niyang tinanggap na baka hindi na nga niya muling makikita pa ang babaeng yon. Ngayon, habang nakikita niyang sinusukat ng nurse ang presyon ni Benita, hindi niya maiwasang maramdaman ang halo-halong emosyon. Tuwa dahil posibleng nahanap niya na ang taong mahalaga sa kanya noon at galit sa sarili dahil pinaniwalaan niya ang katahimikan na ang mga matatanda sa halip na hanapin ito noon. Pinikit niya ang mga mata at sa loob niya parang naririnig muli niya ang boses nito. Pamilyar na awitin na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Sa loob ng kanyang isipan may nabuo siyang pangako. Kung siya nga si Yaya Benita, hindi niya nahahayaang mawala pa itong muli. Hindi niya nahahayaang maranasan nito ang gutom, ang lamig at ang sakit ng pagiging walang tahanan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, ramdam niyang muli ang init ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Ang pakiramdam na may pamilya. Bandang hapon, dinala ng nurse si Aling Benita sa isang pribadong kwarto sa klinik ng hotel. Mas tahimik doon. Mas malinis ang kama at malamig na hangin mula sa aircon. Nandoon si Leah, nakaupo sa gilid, habang si Gavin naman ay nakatayo sa dulo ng kama, nakahalukip-kip at nakamasid. Mahina ang lagay ni Benita. Paminsan-minsan dumilat siya, pero bumabalik rin agad sa pagkakakapit. Pinupunasan ni Leah ang pawis sa noon ng babae. Pinapainom ng tubig kapag kaya. "Salamat at pinayagan mo niyo ako. Nandito muna, sir." Mahinang sabi ni Leah.
Nakatingin siya kay Gavin. Hindi sumagot ang CEO pero hindi rin niya iniwas ang tingin sa matanda. Hindi niya na maitago ang pagkasabik na marinig ang anumang salita mula rito. Bandang 3:00 nagsimulang manginig ang mga daliri ni Benita. Bumilis ang paghinga nito. Para bang may sinusubukang sabihin. Nalingon ni Leah si Gavin. Sir, parang gising siya. Lumapit agad si Gavin sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng matanda. Isang bagay na hindi niya inaasahan na gagawin niya, pero tila natural lamang. Dahan-dahang iminulat ni Benita ang kanyang mga mata. Malabo ang tingin nito, ngunit nakataon iyon kay Gavin. Ilang segundo ng katahimikan, at saka lumabas mula sa kanyang bibig ang tinig na MC, na mahina ngunit baliw. Boy, Gav. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Gavin. Halos mapaatras siya, pero hindi siya binitawan ng kamay nito. Hindi kita sinukuan. Dagdag pa ni Benita, bago tuluyang mapapikit muli at tila napagod sa bigkas sa mga salitang yon. Napatitig si Gavin sa mukha ni Benita at doon na siya tuluyang bumigay. Hindi niya maalala kung kailan huli siyang umiyak. Pero ngayon, ramdam niya ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Ang boses na iyon. Iyon ang boses ng babaeng nag-aruga sa kanya, nagmahal sa kanya, at nawala ng walang paliwanag. At ngayon, matapos ang lahat ng taon, siya pa mismo ang lumapit at nagbigay ng patunay na hindi siya kailanman iniwan sa puso nito. Tahimik si Leah sa gilid, pinagmamasa ng eksena. Hindi niya maintindihan ang buong kwento, pero alam niyang may mas malalim na koneksyon si Gavin at ang matanda. Sa mga salitang, hindi kita sinukuan, naramdaman niyang may sugat na matagal nang nakatago sa puso ng CEO at unti-unti na itong nabubuksan. Humarap si Gavin kay Leah at seryosong tinig ngunit may lambing. Simula ngayon wala nang storage room para kay Benita. Ipaglalaban ko na siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pababayaan. Tumango si Leah, ramdamang paggaan ng dibdib. Salamat po, sir. Sa gabing iyon, hindi pa rin maalis sa isip ni Gavin ang tinig ni Benita. Ang tawag na Baby Gav ay parang tulay na nagbalik sa kanya sa mga panahong may tunay siyang tahanan. At alam niyang mula ngayon, gagawin niya ang lahat para ibalik iyon sa babaeng minsan nagbigay sa kanya ng mundo. Hindi mapakali si Gavin buong gabi matapos marinig ang tinig ni Benita at ang mga salitang tumagos sa puso niya. Baby Gav, hindi kita sinukuan. Bumalik sa kanya ang mga alaala ng kabataan at kasabay nito ang bigat ng pagkakahiwalay nila. Kinabukasan bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, nasa clinic na siya ng hotel. Pagbukas ng pinto, nakita niyang si Leah ay nakatulog sa upuan sa tabi ng kama ni Benita. Hawak pa rin ang kamay ng matanda. Nakatakip ng manipis na kumot si Leah. Halatang buong gabi ay nagbantay. Nilapitan niya si Benita. Tiningnan ang payat na mukha at maputlang labi. Nakita niyang malalim pa rin ang tulog nito, ngunit hindi nahirap huminga tulad kahapon. Sir, mahinang sabi ni Leah nang magising. Bumuti po ang pakiramdam niya kagabi pero kailangan pa rin niyang uminom ng gamot. Medyo kinukulang po ako sa pambili. Tumigil siya at halatang nahihiya. Tumayo si Gavin at sumenya sa head nurse na pumasok. Call the company driver. Ipapasok natin siya sa St. Helena Medical Center ngayon din. Napaangat ang ulo ni Leah. Halata nagulat. Pero sir, mahal po doon. Kaya ko naman pong alagaan siya dito. Umiling si Gavin. Seryoso ang tingin. No, kailangan niya ng tamang gamutan at kompleto ang check-up. Hindi ko hahayaang mapabayaan siya. At simula ngayon, huminto siya saglit, tsaka tumingin kay Leah. Double your salary. At siguraduhin mong wala ka ng poproblemahin sa gastos. Si lola mo, bibigyan ko ng hospital suite. Pero sir, sobra-sobra na po yan. Nangingilid ang luha ni Leah, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa bigat ng pasasalamat na hindi niya mailabas sa salita. Hindi ko po ito ginagawa para sa kapalit.
Wala po akong hinihingi. Ginagawa ko lang po ang tama. Humakbang palapit si Gavin, bahagyang bumaba ang boses. At ginagawa ko lang din ang tama, Leah. May utang ako sa kanya. Kahit hindi mo pa alam kung ganong kalaki. Makalipas ang 30 minuto, dumating ang company driver na may kasamang 2 hotel staff upang tulungan si Benita sa paglipat. Maingat nilang inilagay sa wheelchair ang matanda at dinala sa black luxury van ng kumpanya. Habang bumabiyahe, tahimik lang si Gavin at Leah. Paminsan-minsan tinitingnan ni Gavin ang salamin para masiguro kung komportable si Benita. Sa bawat paglingon, napapansin niya ang paraan ng paghawak ni Leah sa kamay ng matanda. Mahigpit, ngunit puno ng lambing. Pagbaba sa ospital, agad silang sinalubong ng mga nurse at isang resident doctor. May nakareserbang suite room sa pinakamataas na palapag. Malinis, may malambot na kama, malamig ang aircon at tanaw ang hardin mula sa malaking bintana. Simula ng full medical workup. Utos ni Gavin sa doktor. Gusto ko malaman ang lahat ng kondisyon niya ngayon. Nang maayos na mailipat ni Benita sa kama, lumapit si Leah kay Gavin. Hindi niya na napigilan ang pag-iyak. Sir, hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala pong magawang kaunting ipon ko. Ngumiti si Gavin, ngunit may halong lungkot ang mga mata. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Sa totoo lang, dapat akong magpasalamat sa iyo. Dahil kung hindi mo siya inalagaan, baka hindi ko na siya nakita ulit. Sa loob ng kwartong yon may katahimikang puno ng pangako na mula sa araw na ito, gagawin ni Gavin ang lahat para hindi na muling mapabayaan si Benita. At sa isang sulok ng kanyang puso, nagsisimula ng mabuo ang kakaibang respeto para sa janitress na matagal niyang inisip na problema lang sa kumpanya. Sa isang marangyang bahay sa Forbes Park, nakaupo si Vivian Monteverde, ang stepmother ni Gavin. Sa veranda habang umiinom ng kape, tahimik ang umaga. Maliban sa tunog ng fountain sa hardin, nasa harap niya ang iPad. Binabasa ang online society pages, hanggang sa isang headline ang pumukaw sa kanyang mata. Hotel CEO Gavin Monteverde na mataang may kasamang misteryosang matandang babae sa St. Helena Medical Center. Kasama ng artikulo ang isang larawan. Si Gavin nakasuot ng itim na suit at si Leah naman na nagtutulak ng wheelchair kung saan nakaupo ang isang matanda. Mahina ang itsura nito, ngunit malinaw ang isang detalye, ang banal sa kaliwang pisngi. Bumagsak ang tasa ng kape mula sa kamay ni Vivian. Tumalsik ang mainit na likido sa lamesa at sa kanyang bestida. Hindi. Imposible. Bulong niya sa sarili. Parang hinila siya ng alaala pabalik sa nakaraan. Panahong bagong kasal pa lang siya sa ama ni Gavin. Noon ay naroon si Benita sa mansyon. Mas mahal ng bata kesa sa kanya. Mas pinagkakatiwalaan pa ng yumaong asawa kesa sa kanya. At nang dumating ang araw na nagplano siya para tuluyang alisin si Benita, ginamit niya ang pinakamadaling paraan, ang kasinungalingan. Ikinalat niya na nawawala ang isang antigong alahas mula sa kwarto niya. Sinabi niyang siya mismo nakakita kay Benita na hawak iyon. Ang resulta, pinatalsik ng ama ni Gavin si Benita nang walang kalaban-laban. Kahit umiiyak ito nagsasabing wala siyang kasalanan. Mula noon, hindi niya na muling nakita si Benita at inakala niyang matagal na itong patay. Siguro nga'y namatay sa kahirapan o sakit. Pero ngayon, buhay pa pala. At higit sa lahat kasama ng muli ni Gavin. Napalunok si Vivian. Alam niyang kung malaman ni Gavin ang totoo, masisira ang lahat ng tiwala at impluwensya niya sa pamilya Monteverde. Agad niyang tinawagan ang kanyang kaibigan sa hotel administration. Hello, Clarice. Pakibalataan mo nga ako tungkol sa matandang dinala ni Gavin sa ospital. Sino siya? At anong koneksyon nila? Sa kabilang linya, sumagot naman si Clarice ng may alinlangan. Ang alam ko, si Sir Gavin called her Benita. May nagbanggit din na inaalagaan siya ng isang janitress na si Leah. Wala pa akong ibang detalye. Kinagat ni Vivian ang kanyang labi. Sige, pero Clarice, walang ibang makakaalam na tinanong kita na iintindihan mo. Matapos ang tawag,
Tinawag ni Vivian ang kanyang personal assistant, si Marco. Marco, hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol sa matandang Benita na kasama ni Gavin. Pati na rin yung janitress na si Leah. Gusto ko ng kompletong report bago matapos ang linggo. Tumungo si Marco. Yes, ma'am. Kinabukasan, nagpadala si Vivian ng mensahe kay Gavin. Anak, nabalitaan kong may inaalagaan ka raw sa ospital? Pwede ba katang dalawin para kamustahin ka? Alam niyang kailangan niyang magpakita ng malasakit. Kahit kumukulo sa loob niya ang takot. Kung makalapit siya, baka may paraan pa para mawala ang eksena ni Benita bago pa magsabi ng katotohanan. Habang nag-iisa sa silid, naglakad siya papunta sa malaking salamin. Tinitigan ng sarili at napangiti ng mapait. Hindi ako papayag na sirain yung posisyon ko sa pamilya. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Sa kanyang isipan, nagsisimula ng mabuo ang plano. Isang paraan para manatiling tahimik si Benita at mawala sa buhay ni Gavin ang janitress na si Leah. Makalipas ang 3 araw sa ospital, unti-unti nang bumuti ang lagay ni Benita. Nakakakain na siya ng maayos at minsan ay kaya niya nang makipag-usap ng mas matagal kay Leah. Si Gavin, kahit abala sa pagpapatakbo ng hotel, ay halos araw-araw bumibisita. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may naglalarong tanong na matagal niya nang gustong masagot. Ang dahilan kung bakit nawala si Benita noon at bakit siya biglang natagpuan sa ganitong kalagayan. Isang hapon habang nasa ospital, nakatanggap si Gavin ng tawag mula kay Mang Erning, dating driver ng pamilya na matagal nang retirado. Sir Gavin, nabalitaan ko po na nasa inyo na ulit si Yaya Benita. Nagulat si Gavin. Kilala mo si Benita? Kilala, sir? Siya po ang palaging sumasama sa akin tuwing sinusundo kita sa school noon. Siya po ang pinaka-maaasahan sa bahay. Pero may dapat rin po kayo malaman. Nagkita sila ni Mang Erning sa isang coffee shop malapit sa ospital. Doon ibinuhos si Mang Erning ang kwento na matagal niya nang kinikimkim. Noong araw na pinalaya si Benita, wala po talaga siyang kasalanan noon. Yung antigong kwentas na hinahanap, hindi po siyang kumuha. Nakita ko po mismo si Ma'am Vivian na ilalagay yan sa kanyang jewelry box. Napatigil si Gavin. Sigurado ka sa nakita mo? Opo, sir. Pero wala po akong lakas ng loob na magsalita noon. Takot po ako kay Ma'am Vivian at alam ko pong kakampi siya ng inyong ama. Ilang beses kong pinagsisihan niyon. Parang biglang sumikip ang dibdib ni Gavin. Lahat ng taon na lumipas, pinaniwalaan niya ang katahimikan at mga kasinungalingan sa bahay. Inisip niyang baka nga nagkasala sa Benita. Pero ngayon, malinaw na isa itong malinis na tao na biktima lamang ng paninira. Kung ganon, mabigat ang boses ni Gavin. Sinira niya ang buhay ni Benita para lang mawala ito sa bahay. Tumango si Mang Erning. Kasi po, sir, mahal na mahal kayo ni Benita. At alam po ni Ma'am Vivian na mas pinakikinggan niyo siya kaysa sa kanya. Pagbalik sa ospital, nadatnan ni Gavin si Benita na natutulog. Nakaupo si Leah sa gilid. Nagbabasa ng lumang nobela. Lumapit siya sa kama at pinagmamasa ng matanda. Ang mga kamay nitong may bahid ng pangungulubot, ang mukha nitong may bakas ng hirap, at ang mga mata kahit nakapikit, tila nagtataglay ng libu-libong kwento ng sakripisyo. Sa loob-loob niya, nagpasya siyang hindi naman nahimik. Panahon na para ilantad ang totoo. Leah, may hinang tawag ni Gavin. Tumayo ito at lumapit. Sir? May nalaman akong hindi ko kayang palampasin. Hindi ko pwedeng sabihin lahat. Pero may kasalanan ng isang taong mahalaga sa buhay ko noon. At si Benita, walang kasalanan sa nangyayari. Tumango si Leah. Sir, kahit po totoo pa yan, ang mahalaga, nandito na siya sa inyo ngayon at may pagkakataon kayong bumawi. Tumayo si Gavin sa tabi ng bintana. Nakatanaw sa hardin ng ospital. Sa kanyang puso, may apoy na hindi niya nararamdaman sa matagal ng panahon. Ang apoy ay pagnanais na itama ang mali, kahit sino pang masagasaan. At sa isip niya,
Malinaw ang susunod na hakbang. Haharapin niya si Vivian at sisiguraduhin niyang maririnig ng lahat ang katotohanan. Gabi na sa St. Helena Medical Center. Tahimik ang buong ospital, maliban sa mahihinang tunog ng mga makina sa loob ng kwarto ni Benita. Ang ilaw mula sa lampshade ay nagbigay ng malambot na liwanag sa paligid. Tila nag-aanyaya ng payapang pag-uusap. Nasa isang sulok si Leah. Nakaupo at nakahilig sa maliit na sofa. Nakapikit ang mga mata nito. Tila nakatulog habang nagbabantay. Si Gavin naman ay nakaupo sa tabi ng kama ni Benita. Tahimik na pinagmamasan ng kanyang dating yaya. Mahina ang paghinga ni Benita, ngunit malinaw na mas maayos na ang lagay nito kaysa noong mga nakaraang araw. Marahan niyang hinaplos ang kamay ng matanda. Naramdaman ang lamig at ang banayad na panginginig nito. Benita, mahinang tawag niya, halos pabulong. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang mga mata. Kahit mahina, napangiti ito nang makita siya. Baby Gav, halos mabasag ang tinig ni Gavin sa narinig. Oo, ako nga. Ako to. Gavin. Matagal kitang hinanap sa alaala ko. Patuloy pa ni Gavin. Pilit na hinahabaan ang hininga para hindi tuluyang mabasag ang boses. Pero naniniwala ako sa mga sinabi ng mga tao sa bahay noon. Naniniwala ako na iniwan mo ako. Na may kasalanan ka. Umiling siya. Mahigpit ang kapit sa kamay ni Benita. Mali ako. Sa lahat ng taon na lumipas, hindi ko man lang tinangkang alamin ang totoo. Pinabayaan kitang mawala at pinabayaan kitang magdusa mag-isa. Naluha si Benita at bagamat mahina, sinubukan nitong ipatong ang kabilang kamay sa ibabaw ng kamay ni Gavin. Hindi kita sinisisi, anak. Bata ka pa noon. Wala kang magagawa laban sa kanila. Umiling si Gavin. Luha na ang gumuguhit sa kanyang pisngi. Pero dapat hindi ako nananahimik. Dapat ipinaglaban kita. Kaya ngayon, humihingi ako ng tawad, Benita. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng taon na wala ako sa tabi mo. Niyuko niya ang ulo at ilang saglit na nananatiling ganoon. Hawak ang kamay nito na para bang iyon lang ang ugnayan na mahalaga sa mundo. Pinilit na Benita na ngumiti. Baby Gav, kahit kailan, hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Ang mahalaga, magkasama ulit tayo ngayon. At nakikita akong malakas ka. Mabuting tao. Iyon ang pinakamalaking regalo para sa akin. Napapikit si Gavin, pinipigilan ng higbi. Sa loob ng kanyang puso, unti-unting gumagaan ang bigat na matagal niya nang dala. Alam niyang hindi niya na mababawi ang nakaraan, pero may pagkakataon siyang ayusin ang hinaharap. Bumangon si Gavin mula sa upuan at marahang yumakap kay Benita. Amoy niya ang bahagyang halimuyak ng eucalyptus mula sa balm sa katawan nito. At sa yakap na iyon, ramdam niya ang init ng tahanan. Isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Sa gilid nagising si Leah, tahimik na pinanood ang tagpong iyon. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang tunay na kahalagahan ng pagkikita nilang tatlo. Hindi lang ito kwento ng pagtulong, kundi ng muling pagbuo ng pamilyang winasak ng kasinungalingan. Bumitaw si Gavin ngunit hindi binitawan ang kamay ng matanda. Simula ngayon, wala na makakahiwalay sa atin. Iuuwi kita sa tahanan mo. Sa tahanan natin. Napangiti si Benita at dahan-dahang pumikit. Salamat, anak. Sa katahimikan ng gabing yon, naramdaman ni Gavin na nagsimula na ang panibagong kabanata sa kanilang buhay. Isang kabanata ng pagpapatawad at pagbabalik ng dignidad. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa bahay, nakaupo si Vivian Monteverde. Sa harap ng laptop, kumukulo ang dugo nito habang binabasa ang pinakahuling update mula kay Marco, ang kanyang personal assistant. Ma'am, mukhang matagal na magkasama si Leah at ang matandang si Benita. Pinapakita ni Leah sa lahat na parang siyang nagmamalasakit. At nitong huli, madalas silang kasama ni Sir Gavin. Napahigpit ang kapit ni Vivian sa hawakan ng upuan. Hindi ako papayag na isang janitress lang biglang maging malapit kay Gavin dahil sa matandang yan. Bulong niya sa sarili.
Mabilis niyang bunuksan ng email at nagsimulang mag-type. Hindi ito lalabas na galing sa kanya. Kailangan ay magmukhang mula ito sa isang concerned employee. Subject: Complaint about Leah, possible gold digger. Body: Good day. I want to remain anonymous for my safety, but I feel I must inform you that Leah, one of your janitorial staff, might be taking advantage of Sir Gavin's kindness. She is using the old woman in the hospital to get close to him and improve her position in the company. Please investigate before it's too late. Mula sa ibang email address ang gamit. Gumamit pa ng VPN. Ipinadala niya ito sa HR department ng Monteverde Grand Hotel. Kinabukasan tinawag si Leah sa HR office. Nandoon ang HR manager. Seryoso ang mukha. Hawak ang printout ng email. Leah, may natanggap kaming anonymous complaint laban sa'yo. Panimula ng HR manager. Sinasabi rito na ginagamit mo raw si Aling Benita para makalapit kay Sir Gavin at makaangat sa posisyon. Anong masasabi mo dito? Nanlaki ang mga mata ni Leah. Ano po? Hindi po totoo yan. Wala po akong interes na ganon. Inaalagaan ko lang si Lola dahil wala siyang ibang kasama. Alam mo bang kapag napatunayang totoo ito, pwede itong maging grounds para sa termination? Dagdag pa ng HR manager. Lumabas si Leah ng opisina na mabigat ang dibdib. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng akusasyon. Alam niyang may mga kasamahan siyang naiinggit sa kanya mula nang maging malapit siya kay Gavin. Pero hindi niya inakalang may ganito palang lalabas. Pagbalik sa ospital, hindi niya masabi kay Gavin ang nangyari. Ayaw niyang dagdagan ang iniisip nito, lalo na't abala sa pag-aalaga at pagbabantay kay Benita. Samantala, abala si Vivian sa panonood ng reaksyon ng mga tao sa hotel. Mula sa kanyang koneksyon sa ilang department heads, nakukuha niyang mga balita. May mga nagsisimula ng magbulungan tungkol sa special treatment na nakukuha ni Leah mula sa CEO. Maghintay ka lang, Leah. Mahinang sabi ni Vivian habang nakatingin sa salamin. Mauubos din ang kredibilidad mo. At kapag nangyari yon, aalis ka sa buhay namin. Ngunit hindi basta-basta mapapaniwala si Gavin. Nang makarating sa kanyang reklamo, agad niyang ipinatawag ang HR manager. Wala kayong konkretong ebidensya, tama? Anonymous lang nagsabi? Tanong niya. Opo sir, pero may mga bulong-bulungan na rin po sa staff. Sagot ng HR manager. Matigas ang naging tinig ni Gavin. Hanggat walang malinaw na pruweba, walang gagalaw kay Leah. At kung may magpapatuloy sa paninira ng walang basehan, sila ang mananagot. Kinagabihan, dumalaw si Gavin sa ospital. Tahimik lang siya habang pinagmamasan si Leah na inaayos ang kumot ni Benita. Sa loob-loob niya, lalong tumibay ang desisyon niyang hindi hayaang masaktan o maapakan ng dignidad ng babaeng ito. Hindi habang hawak niya ang kapangyarihan para ipagtanggol ito. Makalipas ang 3 araw mula nang kumalat ang anonymous complaint, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa ospital. Nasa kwarto noon si Leah, abala sa pagpapalit ng kumot ni Benita. Nang kumatok ang isang babae na nakaitim na dress at may mamahaling handbag. Miss Leah, malumanay pero matalim ang boses nito. Opo, kayo po? Tanong ni Leah bagyang nag-aalanlangan. Ako si Clarice. Matagal na akong konektado sa pamilya Monteverde. May gusto lang akong iparating sa'yo. Pribado. Lumabas silang dalawa sa hallway. Mula sa handbag, inilabas ni Clarice ang isang puting sobre at inaabot ito kay Leah. Nandito ang halagang ₱250,000. Cash. Kung aalis ka sa buhay ni Sir Gavin at ng matandang kasama mo, walang mangyayaring masama sa'yo. Makakahanap ka ng ibang trabaho. Ibang buhay. Malayo sa lahat ng gulo. Napatingin si Leah sa sobre. Mabigat ang itsura nito. Ramdam niyang puno iyon ng pera. Kung tatanggapin mo ito ngayon, bukas wala ka na dapat sa ospital na to. Walang tanong, walang gulo. Dagdag pa ni Clarice. Tahimik si Leah ng ilang segundo. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng puso niya.
Alam niyang ang perang iyon ay kayang makabayad ng lahat ng utang niya, makabili ng mas maayos na tirahan at makapagsimula ng bagong buhay. Pero sa likod ng isip niya naroon ang mukha ni Benita, ang babaeng iniligtas niya mula sa lansangan, inalagaan niya sa kabila ng sariling pangangailangan at itinuring sa sariling pamilya. Marahan niyang itinulak pabalik ang sobre sa kamay ni Clarice. Hindi ko binuhay si Aling Benita para ibenta ang konsensya ko. Mariin niyang sabi. Kung aalis ako dahil sa pera, at lalong hindi para talikuran ng taong naging pamilya ko. Napasinghap si Clarice, halatang hindi inaasahan ng tugon. Alam mo bang kung tatanggihan mo to, may tao sa itaas na kayang sirain ang pangalan mo? Mas pipiliin ko pang masira ang pangalan ko, kaysa masira ang respeto ko sa sarili. Matatag na sagot ni Leah. Umirap si Clarice at mariing isinara ang handbag. Huwag kang magsisisi. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Pagkatapos ay tinalikuran siya at mabilis na umalis sa hallway. Naiwan si Leah. Nanginginig pero buo ang loob. Alam niyang may mas malaking gulo pang darating. Pero malinaw sa kanya na hindi siya magpapadala sa takot o sa tukso. Pagpasok niya ulit sa kwarto, gising si Benita at nakatingin sa kanya. Leah, ayos ka lang ba? Mahina nitong tanong. Ngumiti si Leah kahit may bahid ng kaba sa puso. Ayos lang po, Lola. Basta't magkasama tayo, wala pong problema. Sa likod ng kanyang isip, alam niyang kailangan niyang maging handa. Dahil sa bawat pagtanggi niya sa mga kagaya ni Clarice, mas lalong lalakas ang loob ng mga kalaban na paalisin siya sa buhay ni Gavin at Benita. Isang maaliwalas na umaga sa St. Helena Medical Center. Dumating si Gavin ng mas maaga kaysa karaniwan. Dala ang paboritong pandesal at gatas na mainit para kay Benita. Naabutan niya si Leah na tinutulungan ng matanda sa pag-aayos ng unan. Good morning, baby Gav. Mahina ngunit masayang bati ni Benita. Bakas ang lakas na unti-unti nang bumabalik. Good morning, sagot naman ni Gavin. Ngumiti at inilapag ang dala sa mesa. May dala akong almasal. Pero bago yan, gusto kong marinig kung may gusto kang sabihin. Parang may iniisip ka kagabi. Tahimik si Benita sandali, bago niya inunat ang kanyang kamay patungo sa maliit na bag sa gilid ng kama. Luma na ito, may kupas na kulay, at tila ilang dekada ng kasama ng matanda. Eto, matagal ko nang gustong ibigay sa'yo. Bulong niya, habang dahan-dahang binubuksan ng zipper. Mula sa loob, inilabas niya ang isang lumang sobre na may halatang kupas na sulat kamay sa harap. Para kay Benita, mula kay Andres Monteverde. Ang sulat, kumunot ang noon ni Gavin. Kay Papa ba yan? Tumango si Benita. Huling gabi bago siya pumanaw, iniabot niya sa akin to. Sinabi niyang ibigay ko lang sa'yo kapag sigurado akong handa ka ng malaman ang nilalaman. Marahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang pahinang papel, sulat kamay ng kanyang ama. Ang tinta ay bahagyang kumupas na, pero malinaw pa rin mababasa. Kapag nawala ako, siguraduhin mong nasa tabi mo si Benita. Siya lang ang nagmamahal sa'yo ng totoo. Huwag mo siyang hayaang masaktan o mapalayo. Kung may mangyaring masama sa kanya, ibig sabihin, may taong gustong sirain ang pamilya natin mula sa loob. Habang binabasa niya, bumalik sa alaala ni Gavin ang huling gabi kasama ng kanyang ama. Mahina na ito sa ospital, ngunit malinaw ang titig sa kanya. Noon ay bata pa siya at hindi lubos maunawaan ang mga habilin. Ngunit ngayon, malinaw na ang ibig sabihin ng mga salita. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata at bago niya namalayan, may luha ng gumuguhit sa kanyang pisngi. Bakit hindi mo agad binigay noon? Tanong niya kay Benita, halos nanginginig ang boses. Dahil alam kong delikado para sa'yo, Gavin. Sagot ni Benita. Alam kong may mga taong hindi matutuwa kapag nalaman mo ang katotohanan. At sa kasamaang palad, nang mamatay ang papa mo, dumating ang bagyong yon sa buhay natin. Ang pagpasok ni Vivian sa pamilya. Alam mo na ngayon, namulat sa pool, alam ng papa mo kung gaano kahalaga ang pagmamahal natin sa isa't isa. Dagdag pa ni Benita.
Pero hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Na kailangan pa kitang alagaan sa alaala bago mo maintindihan ang lahat. Humigpit ang hawak ni Gavin sa sulat. Benita, ipinapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Hindi na mauulit ang nangyaring noon. Tahimik lang si Leah habang pinagmamasdan ang tagpo. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang lalim ng koneksyon ng dalawa. Isang relasyon na hindi kayang pantayan ng pera o posisyon. At sa likod ng isip niya, alam niyang magiging matindi ang laban kapag nalaman ni Vivian ang nilalaman ng sulat. Sa sandaling iyon, tiniklop ni Gavin ang papel at itinago sa loob ng kanyang coat. Sa kanyang isip, malinaw na ang susunod na hakbang ang harapin ng taong sumira sa kanilang pamilya at ipamukha ang katotohanan sa lahat. Makalipas ang 1 linggo, mula nang matanggap ni Gavin ang lihim na sulat mula sa kanyang ama, pinatawag niya ang lahat ng miyembro ng board ng Monteverde Group of Companies. Sa main conference hall ng corporate headquarters, kumalat ang balita na may importanteng anunsyo ang CEO. At ang ilan ay nagtataka kung ito ay may kinalaman sa bagong expansion project. Ngunit sa puso ni Gavin, malinaw ang layunin niya. Ilantad ang kasinungalingang itinanim ng kanyang stepmother sa loob ng maraming taon. Pumasok si Vivian sa silid na nakasuot ng eleganteng cream-colored suit. Dala ang paboritong designer bag. Sa mukha niya ay nakapaskil ang kumpiyansang hindi matitinag. Umupo siya sa tabi ng kanyang mga kaalyado sa board. Hindi man lang tumitingin kay Gavin. Anak, ano ba tong importante raw na hindi pwedeng ipagpaliban? Tanong niya, pilit na may ngiti. Tumingin si Gavin ng diretsyo. Malamig ang mga mata. Malalaman mo rin, ma'am. Tumayo si Gavin sa harap ng mesa. Hawak ang isang folder. Bilang CEO, tungkulin kong tiyakin ang ating kumpanya at pamilya ay hindi pinamumunuan ng kasinungalingan. Ngayon, oras na para marinig ninyo ang isang katotohanang matagal nang itinago sa inyo. Ipinakita niya sa lahat ang lumang sulat mula sa kanyang ama. Ito ay sulat ni Andres Monteverde na iniwan niya kay Benita, ang taong pinalayas mula sa bahay natin ng walang hustisya. Bumaling siya kay Vivian. At alam natin kung sino nasa likod nito. Binasa ni Gavin ang bahagi ng sulat. Kapag nawala ako, siguraduhin mong nasa tabi mo si Benita. Siya lang ang nagmamahal sa'yo ng totoo. Pagkatapos sinilabas niya ang recorded statement ni Mang Erning, ang dating driver. Sa audio, malinaw ang tinig nito. Nakita ko mismo si Ma'am Vivian na inilagay ang antigong kwenta sa sarili niyang jewelry box. Hindi si Benita ang nagnakaw. Tumihimik ang buong silid. Ang ilang shareholders ay napatingin sa isa't isa. Halatang gulat sa narinig. Tumayo si Vivian, galit na galit. Sinungaling. Lahat ng yan gawa-gawa lang para siraan ako. Gavin, hindi mo ba nakikita? Niluloko ka lang ng matandang yan at ng janitress mo. Pero hindi nagtinag si Gavin. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit takot ka sa pagbabalik ni Benita? Bakit mo kailangan sirain ang pangalan niya para lang mawala siya sa bahay? Dahil ba natatakot kang may mahalin si Papa kaysa sayo? Lalong nag-ingay ang bulungan sa paligid. Humarap si Gavin sa board. Bilang CEO at pinakamalaking shareholder, inirerekomenda ko na alisin si Vivian sa anumang posisyon ng impluwensya sa kumpanyang ito. Effective immediately. Nagtaas ang kamay ang ilang miyembro bilang pagsang-ayon. Ang boto ay mabilis na lumamang pabor ni Gavin. Sa loob ng ilang minuto, opisyal nang tinanggal si Vivian sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Nanginginig sa galit. Tumayo si Vivian at kinuha ang kanyang bag. Hindi pa tayo tapos, Gavin. Matalim niyang sabi bago lumabas ang silid. Kasama ang ilan sa kanyang natitirang kaalyado. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbabanta, alam ni Gavin na unti-unti nang bumabalik ang hustisya para kay Benita. Bago matapos ang meeting, sinabi ni Gavin sa board, ang taong pinalayas ninyo noon ay siya ring nagligtas sa akin sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. At simula ngayon, hindi na siya muling mawawala sa piling ko.
Marami ang napatingin sa kanya, may ilan pang nakapalakpak. Sa loob-loob ni Gavin, isa pa lang ito sa mga laban na kakaharapin niya. Ngunit ito ang pinakamahalaga, ang paglilinis ng pangalan ng babaeng itinuring niyang tunay na pamilya. Makalipas ang ilang linggo mula sa matagumpay na pagpapatalsik kay Vivian sa lahat ng posisyon sa kumpanya, unti-unting bumalik ang katahimikan sa Monteverde Grand Hotel. Ngunit para kay Gavin, hindi pa tapos ang kanyang misyon. May isa pa siyang dapat gawin. Ang bigyan ng pagkilala at tamang lugar ang babaeng nagpakita ng walang kapantay na malasakit. Hindi lang kay Benita, kundi sa kapwa niya empleyado. Isang umaga, pinatawag ni Gavin si Leah sa kanyang opisina. Hindi tulad ng unang beses na pumasok siya rito, na puno ng kabatakot. Ngayon, mas kampante na ang kanyang lakad. Ngunit hindi pa rin niya naiwasang mag-isip kung bakit siya biglang ipinatawag. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Gavin na nakatayo sa tabi ng malaking mesa. Hawak ang isang folder. Sa gilid ay naroon si Benita. Nakaupo sa wheelchair at mas maganda na ang kulay ng pisngi. Umupo ka, Leah. Wika ni Gavin na may bahagyang ngiti. Matagal ko nang iniisip to. Panimula ni Gavin. Nakita ko kung paano ka magtrabaho. Hindi lang basta janitress, kundi bilang isang taong may puso para sa kapwa. Kaya, gusto kitang i-alok sa isang bagong posisyon. Binuksan niya ang folder at ipinakita ang mga dokumento. Simula sa susunod na linggo, ikaw na ang magiging head ng Internal Employee Welfare Program ng Monteverde Group. Ikaw ang mangangalaga at magbabantay sa kalagayan ng mga janitor, utility staff, at caregiver sa lahat ng branches. Namilog ang mga mata ni Leah. Sir, baka po nagkakamali kayo. Hindi po ako sanay sa ganitong posisyon. Janitress lang po ako. Pinutol siya ni Gavin. Hindi ka lang janitress. Isa kang leader na may malasakit. At iyon ang mas mahalaga kaysa kahit anong diploma o titulo. Marami kang magagawa para sa kapakanan ng mga empleyado. Alam ko, dahil nakita ako mismo. Sumabad si Benita, nakangiti. Anak, tanggapin mo. Ipinanganak ka para mag-alaga, magtanggol, at magpabuti ng buhay ng iba. Ngayon, pagkakataon mo na para mas marami ka pang matulungan. Napatingin si Leah kay Benita at sa mga mata nito, nakita niyang kumpiyansa at pagmamahal. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib, hindi dahil sa takot kundi sa tuwa at pasasalamat. Huminga ng malalim si Leah at tumango. Kung iyan po ang tiwala ninyo sa akin, tatanggapin ko po. Pero pangako ko po, hindi ko ito gagawin para sa posisyon, kundi para sa mga taong kagaya ko. Mga tahimik lang na nagtatrabaho pero may pinagdadaanan din. Ngumiti si Gavin. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang napili ko. Makalipas ang ilang araw, opisyal na inilunsad ang bagong Internal Employee Welfare Program. Pinangunahan ni Leah ang unang pulong kasama ang mga janitor, utility workers at caregivers. Nakasuot siya ng simpleng blazer na ibinigay ni Benita. At kahit kinakabahan, ramdam niya ang init ng pagtanggap ng mga kasama. Narito po ako, hindi para bosin kayo, kundi para makinig. Panimula niya. Kung may problema kayo, personal man o trabaho, sisikapin kong maiparating at maayos natin iyon. Mula sa pagiging babaeng madalas pintasan at tuksohin sa hallway, ngayon ay tinitingala na siya ng mga kasamahan. Hindi lang dahil sa bagong posisyon, kundi dahil sa respeto at tiwalang binuon niya sa kanila sa pamamagitan ng kanyang gawa at malasakit. Habang pinagmamasdan ni Gavin mula sa malayo ang paraan ng pamumuno ni Leah, hindi niya maiwasang mapangiti. Alam niyang tama ang kanyang desisyon at sa puso niya may unti-unting namumuong damdamin para sa babaeng minsang akala niya'y problema lang sa kumpanya. Makalipas ang ilang buwan, mula nang mailipat si Benita mula sa ospital patungo sa Monteverde Mansion, malaki na ang ipinagbago ng kanyang kalagayan. Hindi na siya palaging nakaratay at mas madalas na siyang makita sa hardin, nagpapahangin at nakangiti sa bawat araw na lumilipas.
Ngayon, maliwanag ang sikat ng araw sa hardin ng mansyon. Ang mga oras ay namumulaklak. At sa gitna nito, nakaupo si Benita sa isang upuang kahoy, nakasuot ng malinis na bestida at may kasamang sombrero laban sa init. Nasa tabi niya si Gavin, may hawak na lumang diary na nakuha mula sa mga gamit ni Benita. Nasa kabilang gilid naman si Leah, abala sa pag-aayos ng mesa para sa kanilang merienda. Sa bakuran, may batang lalaking mga 7 taon na tumatakbo palapit. Pamangkin ni Gavin, mula sa kapatid niyang nasa abroad, na ngayon ay pansamantalang nakatira sa kanila. "Tito Gav, ako na pong magbabasa." Masayang wika ng bata, sabay upo sa maliit na bangko sa tabi ng Lola Benita. Binuksan ng bata ang diary at nagsimulang basahin ang ilang pahina. Enero 12. Mahirap mawala ng tahanan, pero mas mahirap mawala ng taong mahal mo. Kahit wala na ako sa piling ni Baby Gav, ipinapangako kong hindi ko siya susukuan sa dasal. Habang binabasa iyon, napatingin si Gavin kay Benita at nagtagpo ang kanilang mga mata. May luhang kumikislap sa gilid ng mata ng matanda, ngunit may ngiti rin na puno ng kasiyahan. "Benita," sabi ni Gavin, "kung alam mo lang kung gaano ako nagpapasalamat na nandito ka pa. Ang dami kong gustong bawiin, pero mas pipiliin kong tumingin sa mga susunod na taon na magkasama tayo." Hinawakan ni Benita ang kamay ni Gavin. "Wala kang kailangang bawiin, anak. Dahil kahit anong mangyari, pamilya tayo." Paglingon ni Gavin kay Leah, nakita niyang dalaga na tahimik lang na pinagmamasdan ang kanilang usapan. Lumapit siya rito at nagsalita ng mahina. "Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na siya nakita ulit, Leah. Higit pa sa respeto ang utang ko sa'yo." Nagulat si Leah sa diretsong pagtitig ni Gavin, lalo na nang marinig ang susunod niyang mga salita. "Alam mo, sa lahat ng nangyari, natutunan kong buksan muli ang puso ko at ikaw ang dahilan." Napalunok si Leah, hindi agad makasagot. "Sir?" Ngumiti si Gavin. "Hindi muna ako tatawaging sir sa ganitong usapan. Gavin na lang." Sandali sila nagkatitigan at sa pagitan ng init ng sikat ng araw at lamig ng hangin sa hardin, may unti-unting nabubuong pangako na ang samahan nilang nagsimula sa sakripisyo ay maaaring magpatuloy sa mas malalim pang koneksyon. Natapos ang hapon na puno ng tawanan at kwentuhan. Habang papalubog ang araw, muling binasa ng bata ang huling nakasulat sa diary ni Benita. "Dahil sa pagmamahal ng isang yaya at janitress, may pamilya akong nabuo muli." Tahimik na ngumiti si Gavin at sa kanyang puso, alam niyang iyon din ang katotohanan para sa kanya. Na dahil kay Benita at kay Leah, muli niya natagpuan ang pamilya na matagal nang nawala. Makalipas ang 6 na buwan, ang hardin ng Monteverde sa mansyon ay muling napuno ng buhay. May maaliwalas na gazebo sa gitna, pinalilibutan ng mga bulaklak at puno. Doon ginaganap ang kauna-unahang pagtitipon ng Monteverde Welfare Foundation, isang organisasyong itinatag ni Gavin upang magbigay ng support at scholarship sa mga anak ng mga empleyado at mga mahihirap na manggagawa. Sa gilid ng entablado, nakaupo si Aling Benita. Masigla na at may bahagyang pamumula ng pisngi. Wala nang dating maputla at payat na itsura. Ngayon, baka sa kanyang kalusugan at kasiyahan. Nakabistida siya na kulay bughaw. Regalo ni Leah at kausap ang ilan sa mga magulang ng scholars. Nasa harap ng mikropono si Gavin, nagsasalita sa harap ng mga bisita, mga empleyado, partners at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan. Ngayong araw, hindi lang ito tungkol sa pagdiriwang ng bagong simula para sa foundation. Ito rin ay pagdiriwang ng isang kwento ng malasakit, tapang at pagmamahal. Tumingin siya sa gilid ng entablado kung saan nakatayo si Leah, suot ng simpleng cream-colored dress at may hawak na listahan ng mga scholar. Ang babaeng ito ay nagsimula bilang janitress sa Monteverde Grand Hotel. Ngunit higit pa sa tungkulin niya sa trabaho, ipinakita niya sa atin ang kahulugan ng tunay na serbisyo at pagmamahal sa kapwa. Lumapit si Gavin kay Leah at iniabot ang isang folder. "Simula ngayon,
Ikaw ay opisyal na bahagi na ng Monteverde Welfare Foundation bilang Program Director. Ikaw ang magiging tulay para matulungan pa natin ang mas maraming tao. Nabigla si Leah, ngunit ngumiti at tinanggap ang folder. Maraming salamat, Gavin. Para ito kay Lola Benita at sa lahat ng taong naniniwala na kahit saan ka man nagsimula, may karapatan kang umangat. Matapos ang seremonya, naglakad si Gavin at Tia papunta sa gazebo, kung saan naglalaro ang ilang bata. Si Benita ay nakaupo roon. Pinapanood ang mga scholar na masayang tumatakbo at naglalaro sa damuhan. Lumapit si Gavin at yumuko upang halikan ng noo ng matanda. Lola, ito lahat ay para sa'yo. Ngumiti si Benita, hawak ang kamay ni Leah. Hindi lang para sa akin, anak. Para rin sa kanya. Sabay tingin kay Leah. Dahil kung hindi siya dumating sa buhay natin, baka hindi na tayo buo ngayon. Habang nakaupo sa tabi ni Benita, marahang inakbayan ni Gavin si Leah. Tahimik silang nanonood sa mga batang scholars. Ngunit ramdam ni Leah ang tibok ng puso nito sa kanyang balikat. Alam mo, Leah, bulong ni Gavin. Dati akala ko negosyo lang ang kaya kong buuin. Pero mali ako. Ikaw palang bumuo sa tahanang nawala sa akin. Nag-init ang mata ni Leah, ngunit kumiti siya at sumandal pa sa kanya. At kayo naman ni Lola, ang bumuo sa puso ko. Habang papalubog ang araw, nagmistulang gintong kulay ang paligid ng hardin. Sa gitna nito, magkaakbay sina Gavin at Leah. Nakatingin sa hinaharap na puno ng pag-asa. Sa harap nila, si Benita ay masayang nakikipaglaro sa mga bata. Tila wala nang bakas ng sakit at lungkot. Sa isipan ni Gavin, malinaw ang katotohanan. Dati siyang janitress, ngayon siya ang babaeng binuo ang tahanang nawala sa akin. At sa katahimikan ng hapon, alam niyang lahat. Ito ay simula pa lamang ng mas malawak na pamilya na kanilang bubuuin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.